Magandang araw po. Ang presentasyon ko ay pinamagataang Gaano Kasikat si Rizal. Isang pagsusuri sa kanyang impluwensya at pagkilala. Karaniwan, kilala natin si Rizal bilang pambansang bayani. Pero sa presentasyong ito, susubukan natin sagutin ang tanong, gaano nga ba talaga kalawak at katagal ang kanyang kasikatan? Bago natin pag-usapan ang kasikatan ni Rizal, mahalagang kilalanin muna siya sa kanyang buong pangalan na Dr. Jose Protasio Rizal Mercado ay Alonso Realonda, na ipinanganak noong Hunyo 11, 1861 sa Calamba, Laguna, at ang kanyang mga magulang na sina Francisco Mercado at Teodora Alonso. Kilala siya sa propesyon bilang isang manunulat, doktor, eskolar at reformista. Ang kanyang edukasyon at karanasan ang humubog sa kanyang mga idea na kalaunan ay nakaapekto sa buong bansa. Malaki ang naging papel ng edukasyon sa buhay ni Rizal. Nag-aral siya sa Pilipinas at Europa, at kung saan niya nakilala ang kaibahan ng kalayaan at kolonyal na pamumuhay. Dahil dito, naging bahagi siya sa kilusang propaganda. Sa kabila ng kanyang mapayapang paninindigan, siya ay ipinatapon sa dapitan at kalaunan ay binarili sa Bagong Bayan noong 1876. Buhay si Rizal sa panahong ang Pilipinas ay nasa ilalim ng kolonyalismo ng Espanya. Laganap ang pang-aabuso ng mga praile at kolonyal na pamahalaan. Sa ganitong sitwasyon, ginamit ng mga ilustrado tulad ni Rizal ang panitikan bilang paraan ng reforma at pagbibigay buses sa mamamayang Pilipino. Kilala natin si Rizal bilang pambansang bayani. Pero bihira natin tanungin kung paano ba talaga natin masasabing sikat ang isang tao. Ito ba ay dahil sa monumento o sa mga aklat o dahil patuloy pa rin siyang pinag-uusapan hanggang ngayon? Dito umiikot ang pangunahing tanong sa pag-aaral na ito. Gaano ba kasikat si Rizal? Ang layunin ng presentasyong ito, nasuriin ang antas ng kasikatan ni Rizal, tukuyin kung saan ito nagmula o ang mga salik ng kanyang katanyagan, at ipaliwanag ang kanyang patuloy na relebansya o bakit nananatili pa rin siyang mahalaga sa kasalukuyang panahon. Sa pag-aaral na ito, tinitingnan ang kasikatan ni Rizal sa tatlong paraan. Una, ang kanyang historical na epekto o ang epekto sa kasaysayan. Ikalawa, ang collective memory o ang patuloy na pag-alala ng sambayanan. At ang ikatlo, ang pagkilala ng estado at mga institusyon. Sa kombinasyon ng tatlong ito, mas malinaw nating mauunawaan ang lawak ng kanyang kasikatan. Rizal bilang isang manunulat. Ang pinakakilalang ambag ni Rizal ay ang kanyang mga nobela. Ito ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Sa pamamagitan ng mga nobelang ito, nailantad niya ang katiwalian at pang-aabuso sa lipunang kolonyal. Dahil sa tapang ng mga ideyang ito, ipinagbawal ang kanyang mga akda na lalong nagpalawak sa kanyang impluwensya. Rizal bilang simbolo. Bagamat hindi humawak ng armas si Rizal, ang kanyang mga idea ang nagsilbing inspirasyon ng revolusyon. Pinili niya ang mapayapang paraan, kaya siya ang naging simbolo ng nasyonalismo at moral na paninindigan, at kalaunan ay kinilala bilang isang martir ng bayan. Ang pagsasabatas ng Republic Act No. 1425 o ang Rizal Law ay malinaw na patunay ng kasikatan ni Rizal sa edukasyon. Sa pamamagitan nito,
tinitiyak na patuloy siyang pinag-aaralan ng mga mag-aaral sa kolehiyo. Makikita rin dito ang kasikatan ni Rizal sa mga monumento at lugar na pinangalan sa kanya, tulad ng Rizal Park at Rizal Province. Ang mga ito ay simbolo ng pagkilala ng estados at lipunan sa kanyang ambag. Hindi lamang kilala sa Pilipinas si Rizal. Mayroon ding mga monumento na makikita sa Spain, Hong Kong, Japan at United States at naisalin sa iba't ibang wika ang kanyang mga akda na nagpapakita ng kanyang pandaigdigang impluwensya. Hanggang ngayon, nananatiling buhay ang kasikatan ni Rizal. Makikita ito sa pelikula, dula at modernong diskurso, lalo na sa usapin ng edukasyon, kabataan at nasyonalismo. May mga diskurso at debate tungkol sa pagiging pambansang bayani ni Rizal at sa papel ng estado ng kanyang pagkilala. Gayunpaman, ang patuloy na akademikong pagsusuri ay nagpapakita na nananatiling mahalaga at pinag-uusapan ang kanyang impluwensya. Sa kabuuan, masasabi natin ang kasikatan ni Rizal ay malawak at pangmatagalan. Hindi lamang siya bayani ng nakaraan, kundi patuloy na bahagi ng ating kamalayan bilang isang Pilipino. Ito ang mga sangguniang ginamit sa pagbuo ng pag-aaral na ito. Maraming salamat po.